minsan. So, dito pa lang sa bakit kami nag-declaration of support na si Chavit Singson maging pangalawang Pangulo kay BP Sara dahil pareho silang nakikitaan namin ang kanilang lugar. Malinis! Ang mga tao sa lugar ni Chavit Singson, binibitan niya ng kalupaan na walang tirahan. Binibitan niya ang kabuhayan, katulad din ng mga Duterte. Ang malasakit nila sa mamamayan, makikita nyo sa mga gawa. At may respeto ang bawat mamamayan sa kanilang pinanunukulan. So ito po ang aming deklarasyon na si Sara Duterte, busy man ang tinatawag natin ngayon sa kanya, pero ang kanyang mga ginawa nationwide, daig pa ang Pangulo. Kay Sara Duterte, ang bansa ngayon may direksyon. Pero kay BBM, kaya ako nagising BBM, bilang leader mo nationwide UNITEM. Dahil ang ginagawa mo, puro in-denial, puro promising, puro pangako, at puro patawa-tawa na lang, nasa seryoso na ang bansa. Dahil pa ngayon ang pandemic, 17 trillion na ang pera na nailabas. Samantalang Johnny Duterte, ilang trillion lang ang nailabas, pero halos buong pamilyang Pilipino nakinabang, nasa loob ng tahanan, hindi nag-worry. Ngayon po, kailangan po tayo maghanda na bawat pamilya. Bakit? Dahil dito, pagtaas ng gasolina, tataas na ang lahat. Saan tayo aasa? Wala po tayong aasahan. Kahit sa ayuda, dahil pili lang po ang magkakaroon ng ayuda. Sa chopper nga yung 5,000 ayuda nila, hindi na nga rin hindi na nga kasya ayon sa mga driver. So, dito napakasakit po. Kailan pa tayo magising? Ang bansa natin mawawala na. Dahil wala po tayong tamang direksyon, wala po tayong timon. Dahil ang Pangulo dapat may timon na bawat salita na sinusunod at may natatakot. Sundin. Kaso po wala. Karamihan nakangiti pag nagsasalita. Si BBM. Kahit bata, pag narinig na nagsasalita siya, nakangiti lang siya. Nakangiti ang mga kabataan. So wala po talaga tamang direksyon. So ito po ang masasabi ko. Bilang loyalista, dati, na mga Marcos, ako'y nagising na hindi niya kayang gampanan ang pagiging Pangulo niya ngayon. Yun lang po, maraming salamat. Good afternoon po. Nasa 12 po kayo, kanina po sabi ni Mr. Jerez ay representative siya ng Solid North. Sa 12 sa inyo po, ano yung lugar yung nasa panel na nire-representative nyo, lugar at or organization? Thank you po. Mula po kay Ma'am Karina. Thank you. Ano pong lugar yung nire-representative nyo o organization? Ever since 1986, wala kami, ako ang leader, wala kami. Okay. Pakilala mo na po. Hello, okay. Mulat sa poll, ever since nang nawala na si Apo Marcos, ano lang kami, as advisor, ang grupo. Hindi ako naging leader as advisor, pero ever since, kasama na kami sa coup. Mga kasama ko, mga military, kasama kami. Pero, hindi ko sinasabing, kaya yung mukha ko kilala as loyalist. Ako, kaya ako nagising siguro ngayon. No? Akala ko itutuloy ng anak yung ginawa ng tatay na maayos. Kaya, as a supporter, no, tsaka hindi ako katulad ng iba na kung makikinabang, okay. Ang importante sa akin, bayan. Lahat nagmahalan. Namimili ako. Imagine, nag-umpisa tayo sa sibuyas, sa bigas, lahat ngayon. Siguro nung pandemic ko si Marcos na nakaupo, baka marami ng tahimik tayo, patay na ngayon. Kaya, siguro, hindi kami bumaligtad. Inaamin ko na budol ako. Kinampanya ko yan. Pinaglabang ko. Kaya, kahit saan ako umikot, maraming nakakakilala sa akin as loyalist. Pero, ngayon, ayoko na. Kaya, hindi ko masasabing marami akong grupo. Kasi, supporter ako ever since. From coup hanggang ngayon. Pero ngayon, ayoko na. Sorry. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ang mga pala sa Felix Karugan. Isa din po akong Marcos Ruales. Ngayon, isa ako sa mga nakikisama sa dito, sa grupo namin. Yung gusto kong sabihin ay,
nasabi na po ng aming kasama si Ferdinand. Katulad ng, kanina ang aking gusto kong sasabihin ay nasasabi na. Kaya yun lang po, maraming salamat sa inyo. Reggie Juliero po. Konting background na po sa ating pagka-Marcos loyalist. Dati po akong empleyado ng Ministry of Human Settlements. Ngayon po, DSUD. Yung po gumagawa ng mga bliss housing, livelihood, at saka community organizing. Ngayon po, siguro hindi ko na ipapaliwanag bakit ako Marcos loyalist. Dahil ang naging boss ko si Mrs. Imelda Marcos. Nagkataon lang po na ngayon siguro, bakit hindi ako Marcos loyalist ng junior. Pero ako po ay loyalist ng senior at saka si Madam Imelda. Ang akin pong ginagalawan po ay hindi lang po Marcos Loyalist Organization. Nakasama ko po yung mga dating 1980s dahil po ako po isa sa timamaan sa EDSAhan 86 na wala na ako ng trabaho. So katulad sinabi kanina ni Karina, mga sunod-sunod na mga rallian, nagpupodita para maibalik si Marcos Senior. Kasama rin po ako doon. So ang aming pong grupo, hindi po pwedeng sabihin ano bang grupo mo. Kasi sa buong Pilipinas po ito. Ang Ministry of Human Settlements po ay buong Pilipinas din. Kaya ang network ng Marcos Loyalist po talaga laganap. Ang naging problema lang ngayon, na tulad na sinabi ni Karina, nabudol din po ako. Pero ang pagka-Marcos Loyalist ko sa ama at saka sa ina ay nandoon. Hindi lang transferable sa anak. So, salamat po. Hello. Good morning po. Rapelin ko po ng break balita. Follow up lang po dun sa, kasi nga si Manong Chavit ang gusto natin maging PC kung sakali. Pag hindi po pumayag kaya si Manong Chavit, meron po ba tayong second choice? Kung sino? Ako sasagot nito ha. Pasensya na mga kaibigan. Kung hindi papayag si Vice President Chavit Singson, wala kang magagawa dyan. Kasi iyang paglilingkod ay mula sa puso. Hindi po yan by dictating of anybody or any groups. That is from heart. Ang tunay na pagsiservisyo na sa puso po yan. Kung hindi po siya papayag, wala po kami magagawa. Pero tungkol dun sa pangalawang tanong mo, na sino ang second choice, secret na po yun. Kasi masyado pong bengador at namumulitika ang administrasyon. Kailangan namin itago kung sino man ang napupusuan namin just in case na hindi umayon si Vice President Chavit Singson. Pero sa palagay ko, sa nakikita ng kalulos-lulos ng karanasan ng mga mamamayang Pilipino, baka naman, Vice President Chavit Singson, mapagbigyan mo ang aming hinaing. Kasi wala pa naman talagang nagdideklara kung sino ang PP. Kaya kami nagkaisa, dahil itong si Vice Chavit naman ay may kakayahan at napakaganda ng track record pagdating sa pagsiservisyo para sa tao, para sa mga mamamayang Pilipino. Dahil meron po tayong basihan. Dahil pag pinuntahan nyo yan sa kanyang teritoryo o dun sa kanyang nasasakupan, ay makikita nyo ang kaunlaran at kapayapaan at pagkakaisa ng mamamayang doon sa kanyang nasasakupan o lalawigan na Ilocos Sur. Kaya wala kaming magagawa doon. Pero ang busy na pangalawang choice o anumang choice, wala po kaming masasabi dyan. Maraming salamat po. Follow up lang po, follow up. Ako, pwede po kaya nating baliktarin ang sitwasyon? Si Manong Chavit ang gawing presidente at si Sara pa rin ang manatiling vice? Hindi siguro mangyayari kasi si Pangulong Sara Duterte nagdeklara na. Siya ay in public na sinabi niya na siya magiging Pangulo ng bansang Pilipinas. Hindi dahil sa kagustuhan ng yumaman o magpayaman o abnormal ang bansang Pilipinas, kundi para paunarin at ibalik ang dating dakilang Pilipinas at sa totoo lang napakayaman ng bansang Pilipinas dahil tayo ay kumpleto pagdating sa resources. Yun nga lang, kulang sa gawa itong mga punyetang politiko na iba natin ay mga makasarili. Kaya mga buwaya, mga buwabi na tawag ko dyan Buwaboy. Bakit buwaboy? Buwaya sa kapal ng balat, baboy kung lumamon ng pondo ng bayan. Ayan po, kaya kami at nangangarap na maibalik ang katakilaan ng ating bansang Pilipinas sa pamamagitan ng pagpili ng tamang Pangulo at pangalawang Pangulo. Napansin nyo, ang Pangulo ngayon at pangalawang Pangulo, hindi nagkakasundo dahil sa Pangulo mismo ang hindi nakikipagkasundo, kumukontra, or namumulitika. Kaya pangit po talaga na hindi magkakasundo ang Pangulo at pangalawang Pangulo. Kaya kung ay pipili ng ihahalal na Pangulo at pangalawang Pangulo, dapat po yung nagkakasundo at may iisang prinsipyo. Prinsipyo na hindi para sa sarili, prinsipyo para sa bayan at mamamayan. Sara, Chavit tayo!
Magandang hapon po sa ating lahat sa media, ako taga media. Ganun din sa organizer nitong event na ito. Ako po si Imanilo sa Marco TV Broadcasting Network. Meron lang pa akong isang tanong. Kasi ang napipisil nyo na magiging busy ni Lahok Vice President Sara Duterte come 2028 ay si Manong Chavit Singson. Tatanong ko lang po na kinoconsider niyo ba ang kanyang health considering na siya ay gibo 80 o 90? No doubt sa kanyang ability, capability na siya ay magaling as a public servant. Simula na maging negosyante, governor, and then mayor, and then governor. Yung ba ay kinoconsider niyo ang kanyang kalusugan? Importante po yan eh. Kaya nga sabi ko nga, di ba, sabi namin, hindi pa namin siya nakukonsulta sa mga oras na ito. Pero para sa akin, napakalakas pa po ni Manong Chavit para sabihin niyo po na magkaroon ng issue sa health. At ang paglilingkod po sa ating bayan at mamayan ay hindi po nakadepende sa kalusugan. Ito po ay nakadepende sa puso ng paglilingkod. At ito po ay nakita namin sa kanyang katauhan. Kahit ka nga nakaiga na, kung gusto mo maglingkod, di pwede ka rin. Meron kang kamay, pwede ka pumima. Meron kang isipan para mag-isip, may bunganga ka para magsalita, may sekretary ka, tulungan mo yung nagdurusa doon ng mga kababayan natin nasa lanta ng bagyo. Hindi naman personal ka pupunta doon eh. Lalo na kung alam mo hindi maganda ang kalagayan ng iyong katawan, pero gusto mo magserbisyo, why not? Serve the people. Hindi po katulad nila, lalakas nga nila, pero lalakas din lupa mo ng pundo ng bayan. Nasaan ang katarungan? Matatalino, mga abogado, pero nasaan ang serbisyo? Nasa bisa. Habang ang bansang Pilipinas, ang mamamayan ng Pilipinas, ay lumalangon, nagdurusa sa kumuloy ng kahirapan. Matatalino at malalakas yan. Kaya hindi ko po aming pinikonsidera kung ano man po, pero para sa akin nakita ko naman po na malakas pa po siya at kaya pang magserbisyo. Kung pagdating sa paglilingkod sa bayan, ang kailangan po dyan ay puso at talino. Sundan ko lang po yung sinabi ni Ginoong Fernando de los Reyes sa katanungan nyo, Ginoo. Doon sa parte ng kalusugan o kalagayan ng pagkatao ng isang namumuno, kumpara natin si Ginoong Governor Chavit Singson at si BBM. Si BBM ay mayroong hindi magandang kalusugan, pero namamahala siya. Yung kanyang pamamahala ay walang silbi, kaya hindi dapat siya manatili. Kaya anong tawag? Alam ng mga vlogger yan. Bahala kayo. BBM resign. Dapat. Alam ko, bawal yan. Pero, karapatan ko yan. Karapatan natin yan. Ang isang katulad na Pangulo, kung ikukumpara kay Ginoong Governor Chavit Singson, mas malakas at may matinong pag-iisip. Yun yung pinagkukumpara ko po. Kung sa konsepto na tatlo, pangangasiwa, pangangalaga at pangangasiwa at proteksyon. Sa pangangasiwa, magaling mangasiwa ang dating gobernador na si Chavit Singson. Sa pangangalaga, doon sa kanyang nasasakupan, pinangalagaan niya ng maayos ang kanyang nasasakupan. Sa proteksyon, naprotektahan niya ang kanyang lugar. Kumpara natin kay BBM. Mayroon ba siyang pangangasiwa? Wala. Sino ang nangangasiwa? Yung kanyang mga gabinete.